Sa aming ulat ngayong gabi, ang paparaming bilang ng mga Pilipinong drug mule. Gano'ng karami na dala mo? 80 lang. 80 pieces. Mga ilang gramo yun? May isang kilo. Kulang 1 kilo. You're saying that you're recruiting Filipinos to become drug mules. Well, I never recruit. I don't know about recruiting. So what are you doing in the Philippines? I was here on transit from Nigeria. at ang paunang bayad sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Deep inside us, mahirap yung dinaanan namin. Para palitan mo ng pera, hindi pera ang habol namin. Ang habol namin, total justice. Sa buong mundo, nasa mahigit 80 Pilipinong naharap sa parusang kamatayan dahil sa kasong drug trafficking. Karamihan sa kanila naging drug mule o lumulunok ng droga, maipuslit lang sa ibang bansa. May pag-asa pa kayang mailigtas sa mga Pilipinong nalinlang ng mga sindikato ng droga? ...2008 nang isiwalat ng Reporter's Notebook ang isang bago at komplikadong paraan ng pagpupuslit ng droga. Gumagamit ang ilang sindikato ng human courier na lumulunok ng droga para maipuslit ito sa ibang bansa. Drug mules ang tawag sa kanila. Ilan sa kanila, mga Pilipino. Makalipas ang ilang taon, patuloy pa rin nabibiyag sa ganitong kalakaran ang ilang Pilipino. 2 taon ng drug mule si Jeff ng isang West African drug syndicate na nakabase sa Malaysia. Na-recruit daw siya ng isa pang Pinoy na ginagamit rin ng sindikato. Kwento pa niya, kakaibang pagsasanay ang naranasan niya sa ilalim ng sindikato. Ang ginawa sa akin sa Vietnam, pinagayat ako ng carrots na 100 pieces. Nakasing lalaki nung capsule na lulunukin ko. Tinisting nila ako kung makakaya kong lumunok. Tapos yun, after 1 week, pinrasis na nila yung ticket ko papuntang Brazil. Gano'ng karami na dala mo nun? Actually, mga 80 lang. 80 pieces. Mga ilang gramo yun? May isang kilo. Kulang 1 kilo. 80 piraso ng cocaine capsule ang ipinalunok sa kanya para ipuslit mula Malaysia papuntang Vietnam. Anong pakiramdam habang nasa biyahe ka tapos punong-puno yung tiyan mo ng droga? Talagang parang mainit sa katawan, hindi ka makakaligan, hindi ka makakain. Kasi pag kumain ka, baka busog na busog ka na. Ginagawa, yung inaano na lang yung pagkain, yung ginugulo mo na lang yung pagkain sa aeroplano. Para hindi maghinala sa iyong mga flight attendants na hindi ka makakain. Base sa classified documents na nakuha ng Reporter's Notebook noon, itong x-ray sa tiyan ng isang mule. Kitang-kita kung paano pinagkakasya ang tinatayang may 1 kilo ng capsulized heroin o cocaine. Ang pinakamalaking capsule ng cocaine o heroin, hindi nilulunok, kundi pinapasok sa ari o puwitan ng mule. Halos 2 taon na ring nagsisilbing drug mule si Jeff. Kadalasang ipinupuslit raw nilang heroin at cocaine. Ang kita, depende kung saan nagmumula at ipapadala ang droga. Pag Asia to Asia lang halimbawa, Malaysia to China, o kaya ay Vietnam to China, mga lang yun, 2,500 to 3,000 US dollars. Pero pag naman, manggagaling naman yung drugs ay South America, halimbawa Brazil or Peru to Asia, mga mga 5,000 to 6,000 USD yung binabayad. Minsan na rin naging mule si Rene, hindi rin niya tunay na pangalan. Pero tumigil na raw ito 1 taon na nakakaraan dahil sa takot na mahuli. Nagsisilbi siya ngayong asset ng PNP at pakay raw niyang makatulong upang matigil ang operasyon ng sindikato ng droga dito sa bansa. Nakakawa kasi yung mga Pilipino, sila lang nakukulong. Wala naman nakukulong ng mga Nigerian. Kaya naisip ko, para maiba naman, Nigeria naman ang ating ipakulong. Para malaman nila na biktima lang ang mga kababayan natin dyan. Kapit lang sila sa patalim. Dumarami na kanila nare-recruit,
nakakuha na rin sila ng mga contacts dito at kaya dapat talaga silang bantayan. It's a cause for concern because marami tayong mga pagkakataon din nakita na Pilipino na nagre-recruit sa kapwa Pilipino. Na Pilipino na nagtatrabaho sa ilalim nitong mga West Africans at other international drug trafficking organizations. Inilapit namin sa Anti-Illegal Drug Special Task Force ng Philippine National Police o AIDSOT ang planong entrapment sa mga recruiter na Nigerian ni Jeff at Rene. Isang entrapment operation laban sa mga recruiter umanong West African nationals ang binuo. Huwag ka magbibigay ng signal kung wala tayong makikita na ebidensya sa kanya. Kasalukuyan tayong bumabiyahe papunta sa isang lugar sa Cavite na sinabing meeting place nitong mga miyembro ng West African Drug Syndicate at itong mga Pilipinong drug mule. Ngayon ay katatawag lamang nila at mukhang apuradong-apurado sila na mahawakan na yung pera kapalit naman ng drogang ibibigay nitong mga Nigerians. Pagdating namin sa lugar, nagabang munang lahat sa susunod na mangyayari. Sa pamamagitan ng aming surveillance camera, nakuna namin ang paglitaw ng isa sa mga sinasabing membro ng West African Drug Syndicate sa harap ng isang tindahan. Maya-maya pa'y nagkita na sina Rene, Jeff at ang Nigerian. Naglakad na rin sila palayo. Sa isang karinderya, naidokumento rin namin ang kanilang transaksyon. Maya-maya pa'y umalis na mga ito para kunin ang 1 kilong item o droga mula sa isang maliit na bar na malapit sa karinderya. Sa udyat ni Rene, agad pumula sa mga operatiba ng AIDSOT PNP, paakyat ng bar. They're saying that you're recruiting Filipinos to become drug mules. Sa udyat ni Rene, agad pumula sa mga operatiba ng AIDSOT PNP, paakyat ng bar. Agad dinakma ng mga pulis ang 3 West African nationals. Kinilala mga ito na sina Victor Oko, isang Nigerian, Pedro Mandes, Guinea national, at Bob Douglas, isang South African national. They're saying that you're recruiting Filipinos to become drug mules. Oh, I never recruit. I don't know about recruiting. So what are you doing in the Philippines? I was here on transit From Nigeria. Nakumpiska ang 2 plastic na shabu na halos 100 gramo manon timbang at ilang gamit na mga umano'y sindikato. Ayon sa Investigation Division ng PNP AIDSOT, patong-patong na kasong kakarapin ng mga nahuling foreign nationals. Sinampahan natin sila ng kasong paglabag ng Republic Act 9165. Particular na ang violation ng Section 5, yung pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Yung 2 naman, isinama natin sa pamamagitan ng pag-file ng kaso ng Section 26, Conspiracy in the Sale of Dangerous Drugs. So basically, yung Section 5 is life imprisonment. And the offense is non-bailable. So in the meantime, wala silang piyansa habang nililiti sila dito sa Pilipinas. Sa report ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, lumobong bilang ng mga naarestong foreign nationals sa kaso ng droga sa Pilipinas. Mula sa naitalang 2 noong 1993, umakyat ito sa halos 700 nitong 2011. Taong 2010 naman, nang buuin ang pamahalaan ng Task Force Drug Couriers o TFDC na naglalayo namang mapigilan ang pagre-recruit sa mga Pilipino para maging drug couriers. Pero ayon sa grupong Citizens Crime Watch, hindi pa rin umano ito sapat upang sugpuin ang lumalalang problema ng pagpupuslit ng droga sa bansa. Mayroon tayong tinatawag na socio-economic development.
Which is, you have to understand the reason na naging they were forced to be drug mules because of poverty. So, kailangan meron tayong socio-economic development, meron tayong sapat na trabaho, livelihood, para sa ating mga kababayan naman natin. Kung titingnan natin yung mga figura mula nung nasimulang ma-discover itong problemang to, medyo kailangan talaga ikabahala natin dahil marami-rami na rin ang mga Pilipino na nakapiit ngayon sa iba't ibang mga bilangguan sa iba't ibang bahagi ng mundo dahil sa pagdadala ng mga bagahe o mismong pagdadala sa kanilang katawan ng illegal na droga. Kamakailan, ikinagimbal ng lahat ang balitang 3 Pilipino ang nakatakdang bitahin sa China dahil sa pagpupuslit ng droga. Kasunod nito, kagad tumulak si Vice Presidente Jejo Marbinay sa bansang China. Matapos ang ginawang pag-uusap, 2 taon ang ibinigay na palugit ng bansang China sa mga nahatulan. Pero sa kabila ng pagkansela ng unang petsa nito, ang desisyon ng pamahalang China sa parusang kamatayan, hindi pa rin daw mababago. Si Emily, hindi niya tunay na pangalan, hindi pa rin daw maiwasang madurog ang puso sa balitang kasama sa mga nasa death row ang dating asawang si Ramon. Ang lihim ni Ramon bilang isang miyembro ng West African Drug Syndicate, naging dahilan pala ng pagtatapos ng kanilang relasyon. Natakot ako para sa akin, sa aming anak. Meron po kasi kami isang anak. Noong time na yun, 1 taon pa lang yung anak namin. Tinatayang nasa 200 ang nahuli sa China sa kasong drug trafficking. 79 dito, nahatulan na ng parusang kamatayan. Sa buong mundo naman, nasa mahigit 6 na Pilipinong nakakulong sa iba't ibang bansa dahil sa pagpupuslit ng droga. 88 rito naharap sa parusang bitay. Karamihan sa mga kasong ito, nagsisilbing drug mule ang mga Pinoy. Aminado ang Department of Foreign Affairs o DFA na malaki ang kakulangan ng mga otoridad para sa isang intensibong kampanya laban sa mga sindikato ng droga. I think we need to launch an honest to goodness campaign against this international drug trafficking syndicate. The other measure that we would like to see is an intensified information awareness campaign. Malaking hadlang din daw ang kawalan ng sapat na makinarya sa mga paliparan sa bansa. Dapat siguro may mga devices tayo sa airport na hindi lang nag-i-screen ng drugs papasok dito sa Pilipinas. Hindi lang nag-i-screen ng mga contrabands, pati baril, papasok ng Pilipinas. Ngunit yung nakaka-detect din ng mga drugs na paglabas ng ating bansa. Sa nakikita natin ngayon, naghigpit ng seguridad ng ating mga paliparan at pagdating naman sa ating mga seaports, ganun din, naghigpit tayo. May presensya doon ng PIDEA, hindi lang ang PIDEA, ngunit pati ang kapulisan, ang mga otoridad ng airports and seaports, meron silang sariling security personnel. Habang tumatagal, sa halip na mapigilan, tila mas lalong lumalawak ang galamay ng mga sindikatong sangkot sa ilegal na droga. Pero masaklap, patuloy rin ang pagdami ng mga Pilipinong nasasangkot sa ganitong kalakaran. Gayunman, upang ganap itong masolusyonan, hindi lang intensibong pagbabantay ng pamahalaan ang kailangan. Higit na mas mahalaga ang pagiging alerto at mapagmatsyag ng lahat upang hindi malinlang at mabuso ng ilang mapanamantala. Ako si Jigo Manicad at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Deep inside us, mahirap dinaanan namin. Para palitan mo ng pera, hindi pera ang habol namin. Ang habol namin, total justice. When we receive a money, no matter how big, no matter how small, that money will only mean that the Marcoses are accepting their guilt. That is it, and that's the total victory for us. limang taon matapos ang batas militar, makatatanggap na ng paunang bayad ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Sapat na nga ba ang halagang ito bilang kabayaran sa hirap na kanilang dinanas?
Dinakip at ikinulong. Pilit pinaamin sa akusasyong rebelyon. Ilang beses umanong binugbog at pinahirapan sa loob ng kulungan. Ito ang mapait na karanasan ni Ronaldo noong panahon ng martial law. Ganda umaga po, 57, kasama po kayo sa kaso, di ba? Habang kinakausap ko si Ronaldo, napansin kong ibang isinasagot niya sa akin. Nasisiraan daw ako ng utak. Nabi ko, sa totoo lang talaga nagpapasalamat ako sa Presidente Marcos kasi na-realize ko, natagpuan ko ang Panginoong Jesucristo. Nalaman ko sa sarili ko, sa kaloob na rin siguro ng Diyos na hindi gobyerno ang dahilan ng kahirapan ng tao. Dati hindi ko nilalakto eh. Nakalaya man at natapos ang diktadurya, matinding pinsala naman ang iniwan sa ginawang pagpapahirap sa kanya. Di lubos maisip ng pamilya na ang ginawang paglaban ni Ronaldo sa diktadurya noon ang aagaw sa kanyang katinuan. Parang hindi niya gusto magsalita ng kahit ano. Kundi yung pinainom siya ng gamot na bumagsak siya. Mula noon, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos eh. Wala nang nangyari yun. Pero nagtataka nga kami sa kanya, maano itong taong matalino sana. Hindi ako matalino, wala nga bakante ako. Sabi sa'yo, hindi ka daw sasagot. Correct niya ako. May asawa at 2 anak si Ronaldo, pero dahil sa kanyang naging kalagayan, iniwan siya ng kanyang mag-iina. Ang halos 80 anyos niyang ina ang nag-aaruga sa kanya. Kung nakikita niyo po yung anak niyo na nasa ganyang kondisyon, ano po nararamdaman? Siyempre masakit sa nanay. Wala nang tatay yan, siyempre. Nanay na lang, paano kung wala na ako? Sana, magbigyan pa nila ng, total kung meron naman talagang perang nakalaan dyan, ibigay nila na kawawa din naman ng mga tao eh. Hindi lang para sa amin, isa na kami example na talagang naperhisyo. Lubos na pagpapahirap din ang dinanas ng dating guro at aktivista na si Hilda noong panahon ng martial law. Dahil sa pagtuligsa sa rehimeng Marcos, siya ay dinakip at nakulong din ng 6 na buwan. Ako, I was alone being dropped out patungo doon sa safe house where the militaries are safe. And then talagang doon pa lang sa kalsada, you're already sexually abused by the military. Ang mga sandaling ito ang itinuturing niyang pinakamadilim na yugto sa kanyang buhay. Paulit-ulit umanong ginahasa si Hilda habang nasa kamay ng militar. Pinagtulungan ako ng maraming lalaki. So, nakapiring ka pa rin, nakagapos ang kamay mo, di mo alam kung sino mga yon. Maligo ka, lahat pala sila nakatingin. Hindi pa paalis sa iyo yung piring ng mata mo. Ang hirap damahin yung pagkatao mo. Parang hindi ka tao eh. Para kang mas mababa pa sa hayop ang pakiramdam mo. Kabilang sina Hilda at Ronaldo sa mahigit 7,000 biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong martial law. Sa paghahangad ng hustisya, nagsampa ang libo-libong biktima noong 1986. Mahaba ang biyaheng nilakbay ng paghahanap ng katarungan. Pero matapos ang 25 taon, mabibiyayaan na ng compensation ang mga biktima. Ang pangunahin namin inabol ay yung makonvict, mapatunayan sa pamamagitan ng kaso na yon na talagang nilabag ng diktadurang Marcos yung karapatang pantao. Maraming biniktima, napatunayan yon. So yun ang isang moral political victory. Parang bonus na lang nagkaroon ng desisyon yung korte na bayaran. Noong nakaraang buwan, iniutos ng US Hawaii District Court na bayaran ng $10 milyong ang human rights victims ng martial law. Halaga ito ng lupang nasamsam umano ng mga Marcos sa Texas at Colorado gamit ang nakaw na yaman. $2.5 million ang mapupunta bilang kabayaran sa mga proseso ng kaso, habang ang natitirang $7.5 million o humigit kumulang 323 million pesos ay paghahatian ng mahigit 7,000 biktima. Bawat biktima ay makatatanggap ng $1,000 o humigit kumulang 43,000 pesos. Ngayong March 1, 2011, matapos ang 25 taon, ito ang kauna-unahang pagkakataong makakatanggap ng compensation ang mga human rights victims ng martial law. Ever popular Hilda Narcisa. Bakas sa mukha ng mga biktima ang pananabik sa matagal ng hinihintay na kabayaran. Bagamat para kina Hilda at Ronaldo, hindi pa rin sapat ang kabayarang ito sa dinanas nila noon.
Maraming salamat at meron. Pero sa totoo lang kulang. Wala na, nasira na yung buhay niya. No matter how big the money is, no matter how small the money is, it can never compensate the damage done to us. It can never surface the dead. It can never surface the disappeared. It can never ease away all the pains that we have undergone. Kung tutuusin, barya lamang ang natanggap ng mga biktima sa iba pa sanang naibigay sa kanila. 1995 nang mapatunayan sa Federal Court ng Hawaii na sangkot ang dating rehimen sa paglabag sa mga karapatang pantao bilang kabayaran sa mga biktima. 2 bilyong dolyar ang igagawad sa kanila mula sa mga umano'y nakaw na yaman ng mga Marcos. Pero hindi pa nababawi ang kabuang halagang ito. Mabagal masyadong humusga ang ating mga korte. Dapat bilisan. Kung may mga pagkukulang man ang PCGG, at marami ito, no? Marami ring pagkukulan ang ating sistema ng katarungan. Bukod sa mabagal na pagbawi sa mga sinasabing ill-gotten wealth, hindi rin kinakitaan ng pagpupursige ang ibang nagdaang administrasyon upang ibigay ang mga benepisyong dapat sanay matanggap pa ng mga biktima. So it's only under President Noynoy, for the first time, the PCGG did not question itong napanalunan namin. All throughout the other administrations, question ang gobyerno. Sa kabila nito, may iba pang biktimang tila malabo nang mabayaran pa. Mahigit 6 na taon ang binuno ni Tatay Pablo sa loob ng kulungan noong martial law. Pinuno siya ng samahan ng mga kabataan noon at napagbintangang nagtatago ng armas ng militar. Yun yung umpisan bugbugin, tapos namalayan ko lang, dami na, putok na yung tenga ko. Ano na ako, manid na sa akin, nangitim na yung buong mukha ko. Sa galit niya, parang may fly siya. Ginanyan yung ipin. Nabunit yung isa, dugo. Piniring mata ko, pinapasok ko sa isang lityo. Talagang nararamdam ko, kinakagat na ako ng mga uod-uod. Umaga, binuksan rin ng kinuryente na ako pinalakas-lakas sabay kuryente naman. Namatay ang kanyang asawa habang siya'y nakakulong at hindi na rin niya nakita ang mga anak. Mag-isa ngayon sa buhay at nagsisilbing volunteer sa bantayog ng mga bayani, umaasa sa mga mag-aabot ng tulong sa kanya. Bilang biktima, makatatanggap sana si Tatay Pablo ng kabayaran, pero sa orihinal na mahigit 9,000 biktima, mahigit 2,000 ang tinanggal kabilang si Tatay Pablo. Nung una, bagal-bagal nga, kaya kami nakiusap na kung hindi kayo mag-a-apply, sasabihin ni Marcos, pagtatawanan lang tayo, wala namang naghahabol sa amin. So finally, nakakonvince kami ng mga close to 10,000. Doon, hindi naman basta nag-apply ka, approved ka agad. Nagpadala rito ng marami mga tinatawag na assessors, in-examine yan. Then they made the recommendations to the judge. And about 2,000, I think, knocked off. Nakaligtaan ko na mayroon palang panawagan 1990 na hindi lang ako binigyan ng notisya. Umaasa pa rin si Tatay Pablo na mabibigyang hustisya ang naranasang pang-aabuso noon. Sinasabi lang, claimants, hindi ako kasali na naman. So, ano ba ito sabi ko? Ito na ba talaga kapalaran ko? Asan ang hustisya? Natanggap po sa kanila, wala. Ang mga tulad niya, maaari sanang mabigyan pa ng kompensasyon kung maipasa ang isang panukalang batas. Ang Human Rights Compensation Bill simula pa noong 1998, makailang beses nang inihain ang panukalang ito na naglalayong bahagian ng mga biktima ng human rights violations. Pero hanggang ngayon, nananatili itong nakabinbin. Yung hundreds of millions of dollars na nakuha from Switzerland, ibinigay lahat trust fund for land reform. We want to get enough from that fund para mabigyan naman ng something substantial. That money will only mean that the Marcoses are accepting their guilt. That is it. And that's the total victory for us. This is a matter of business na ito. Ang mga nangyayari, kasi they want to claim something, so they're trying to get the human rights people. This is the number of human rights violation, and in 6 years, much more. Ilang dekada na ang nagdaan, may paunang bayad na sa mga nalabag ang karapatan.
Pero hindi mapapantayan ng anumang halaga ang kalbaryong dinanas nila marahil ang pagpaparusa sa mga tunay na nagkasala ang kahulugan ng paggawad ng katarungan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.